Magandang gabi mga kaibigan. Sa pagkakataong ito, may tampok akong video sa inyo. At nung nakaraan, kung naalala po natin, meron tayong tampok doon sa patungkol sa Batang Hiler, kung saan si Father Darwin nagbigay ng kanyang saloobin. Kung siya ay nagsalita patungkol sa Batang Hiler at marami ang nagalit sa kanya. Ang iba is parang nahati na pananampalataya, nandoon na sa albularyo at ang kalahati naman sa simbahan. Alin ba talaga ang mas mahalaga? Kaya sa pagkakataong ito, ang feature ko po sa inyo yung reaction video ni Father Darwin patungkol doon sa mga taong nagalit sa kanya. Sobrang nagalit talaga sila, no? Yung sa mga supporter ni Batang Hiler, nagsipag alboroto dahil hindi nila matanggap ang mga sinabi ni Father Darwin patungkol kay Batang Hiler. Ngayon, atin naman pakinggan naman. Kung naalala po natin, ito pong tampok na po yun is na i-feature po natin dito 4 days ago, pero umaabot po tayo ng 197,000 views. Kaya sa lahat ng mga nakantaboy dyan sa ating live ngayong gabing ito, live, hindi pala live, episode lang pala. At ipakinggan ang sinabi ni Father Darwin. Ano ba ang kanyang saloobin? No? Siya ba ay galit sa mga albularyo? O sadyang tinuturuan na talaga tayo ng tama at ayaw lamang nating makinig? Yan kasi sinasabi sa 2 Timoteo na darating ang panahon na ang mga tao ay ayaw na makinig sa wastong aral, kundi sa mga turo na imbento lang ng tao. Halimbawa, minsan, hindi ko pa episeta sa inyo ito, may turo pala itong si Batang Hiler na hindi na babalik ang Panginoon. O ayan, maniniwala kayo doon? O kayo na bahala maghusga. Sino ang tamang turo? Si Batang Hiler na nagsabi hindi na babalik ang Panginoong Jesucristo o si Father Darwin mismo? Kaya sa gabing ito, atin mo na pakinggan kung ano ang reaction video ni Father Darwin patungkol sa mga nagalit sa kanya. Sa kanya binigay na reaction video patungkol kay Batang Hiler. Hello mga igsoon, maayong adlaw nga Martes. Kalingaw kaning mga comments sa ato na pong itakol mga igsoon kining igsoon na to. I hope na di ta ma-misunderstood, no? ni ko anato nga asa naman si Father Darwin nga daghan nga diri nag-comment, no? Batang Hiler magsuroy-suroy na para sa mga masakiton. Hinaot nga dili lang mutawag sa tao kay ano ra sila. Hangad ta sa kaytasan. Reverend Father Darwin Gitiano, aha naman ka. Ang mga membro na bahin na ang pagtulunan. Father Darwin, ganung ang Batang Hiler man ang gipangita sa mga tao. Hangad ug ampo sa mga comment mga igsuo, no? So, ato na ning tubagon o ato ning bibigyan natin ng paglilinaw mga kapatid. Nasaan na ba tayo? Nandito lang tayo sa Bohol, no? And then, patuloy pa rin ang katikisim natin, hindi yung sarili nating pamaraan ang ginamit, kundi ang paraan ni Kristo ang sinishare natin. So, well and good. Yan po ay freedom ng mga tao, sino ang lalapitan nila. And then, naghihintay lang tayo kung ma-oppress naman kayo, no? Nandito naman tayo, open and wide, na wala tayong pinipili na pinagsilbihan, wala tayong pinipili na sino yung paglingkuran. Lahat ng nangangailangan, no? Last day, mga kapatid, may from Surigao, na yung lolo niya ay albularyo, na walang findings yung sakit niya. So, lumapit na dito sa sacrament. At binibigyan natin ng catechism. No? Catechism. Dahil yung physical healing secondary lang po yun. Yung casting out the evil spirit ay bonus lang po yun. Ang pinaka-importante mga kapatid, na masumpungan ng mga tao yung katotohanan.
Tingnan nyo, ang ating kapatid, maraming mga anting-anting. Sabihin nila, sabi sa Ebanghelyo, Father, no? Kung hindi against sa amin, kung hindi batok sa atua, dapit nato. Di ba? Nasa Biblia, ang dili batok nato, kauban nato. So, klaro kayo na. So, hindi dapat natin pagbawalan, di ba? Nandyan yan sa Luke chapter 9 verse 50. Ito yung gagamitin nila. But Jesus said to him, do not stop him, for the one who is not against you is for you. So, anong sabi ni Kristo? Do not stop him. So, walang makapagbawal, di ba? Walang makapag-stop. Pero, may kadugtong pa eh. For the one who is not against you is for you. At yung mga amulet, it is against you. Yung amulets, it is against us. So, kailangan i-catechize natin yung mga tao dahil may spiritual danger po. Katulad ng lumapit sa atin, si Ate Jim, i-interviewin natin yun. Alam nyo, yung mga ninuno niya ay mga albularyo. Siya ngayon ang nagdusa sa sakit na walang findings sa doktor. Nag-enjoy yung kanyang mga lolo sa kapangyarihan na extraordinary. So, ano yung kapangyarihan na nasa lolo niya, nasa uncle niya? Extraordinary. Pero kung alam lang ng mga tao itong katotohanan na ito, they will go to the sacraments. Because the power of the sacraments is not extraordinary. It is greater than extraordinary. It is the supernatural grace of God. Kung alam lang ng mga pari yan, alam naman ng mga pari yan. Pero kung maibigay natin, doon sa ministry, ito yung order natin. Buong umaga po katekism. Kailangan malalaman, ma-instill ng mga tao yung katotohanan ng ating pananampalataya. Yung dalisay na turo ng ating simbahan. I-instill talaga natin yan. Dalawa yan yung dala ni Kristo sa mundo para sa atin. Grace and truth. John chapter 1 verse 17. Dalawa lang. So truth. At saan yung katotohanan na iwan niya? Sa Iglesia. The church is the pillar and the foundation of truth. Anong simbahan? The church is the pillar and foundation of truth. No? Pasensya na po kayo, maraming nagalit sa akin ng mga albularyo, faith healer. Hindi naman ako nagagalit sa mga albularyo. Hindi din ako nagagalit sa mga lumapit sa albularyo. Ang kaaway ko, hindi yung mga albularyo, dahil mga inosente po sila. Hindi din yung mga lumapit sa mga albularyo, mga inosente din sila. Ang kaaway ko yung mga abiyan ng mga albularyo. Diba? Kung pupunta ka sa mga albularyo, ito yung gawin mo. Isuot mo itong amulet, yung habak, protection against sa mga taong masama, against sa mga manlulumay, against sa mga mangkukulam, protection against sa wakwak, ganon. So may isusuot ka. Yun po yung amulets. Yun po ay hindi galing sa Diyos. Okay? So ang sabi ni Kristo sa Luke chapter 9 verse 50, do not stop him, for the one who is not against you is for you. Yung hindi against sa atin is for you. For the one who is not against. At yung amulet, it is against the teachings of the church. Malinaw na malinaw po ha. Lagi ko po itong inuulit dahil mga Katoliko po tayo. So, hindi natin isalungat ang aral ng simbahan dahil tayo po sa divination. Yung mga albularyo, mga astrology, inline po yan sa divination. Dahil yung mga kaaway natin, it will appear to us as divine. Anong sabi ng simbahan? All forms of divination are to be rejected. Malinaw na malinaw yan ha. All forms of divination are to be, hindi sinabi niya some forms of divination. Kung ang lingwahe ng simbahan ang ating pakikinggan, sabi niya all forms, hindi niya sinabi some forms. Recourse to Satan or demons. Father, pangalan naman ni Kristo ang binabanggit namin. Pangalan naman ng Mahal na Birhen ang dinidevote namin.
Okay, kailan nag-recourse ni Satan? Dito po, conjuring up the dead or other practices falsely supposed to unveil the future. Panghuhula, di ba? Yan po, it is a recourse to Satan. Sino nagsabi nito? Hindi po si Father Darwin, ha? Mismo ang official teachings ng simbahan po. Hindi po ito akin, ha? Baka sasabihin nyo, personal opinion yan. So, ito po ay hindi personal opinion. It is the official teachings of the church. Higit pa ito sa obispo, higit pa ito sa kahit kanino, kahit pari. Linaw, ha? Patuloy. Kailan ba ito mag-recourse ng Satan? Conjuring up the dead, yung mga spiritista, unveiling the future, consulting horoscopes. Recourse to Satan yun, ha? Ano pa? Astrology. Hindi ako nagsasabi niyan, ha? Ito po ang aral ng simbahan. Ano pa? Palm reading. Linaw na malinaw yan, ha? Hindi ako nagsasabi niyan. Ang simbahan. Interpretation of omens and lots. So ito, lucky, ano mo ito? Buinas mo itong taon na ito. Kung meron ka nitong daga, meron ka itong lion, no? There is abundance in you, no? The phenomena of clairvoyance, mga open yung psychic. A recourse to mediums. Ano yung mediums? Papasukan ng mga espiritong kaluluwa, iba't ibang kaluluwa. Papasukan ng mga anghel, papasukan ng mga santo, papasukan ng Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. It is divination. It is a recourse to Satan, mga kapatid. Pasensya na po kayo, ha? Grabe itong sinasabi ng simbahan, eh. All conceal a desire for power over time. So, extraordinary yung power nila. History. And in the last analysis, other human beings. As well as a wish to conciliate hidden powers. Ano? Itong lahat na ito. Minarit niya. They contradict the honor, respect, and loving fear that we owe to God alone. Malinaw na malinaw, ha? Anong sabi ng simbahan? Rejected. Kailangan i-reject ito. They contradict the honor and respect and loving fear that we owe to God alone. Malinaw na malinaw yan. So makita natin, any attempt to know and knowledge for the future outside the trusting God's providence is contrary to Christian faith. Horoscopes, fortune telling, calling on spirits, they are recourse to Satan, mga kapatid. So yan po, at pasensya na po kayo. Anong masasabi ko sa mga lumapit? Well, it is your free will. It is your freedom. Hindi po ako mag-stop sa inyo because it is your decision. Pero kung meron ng resulta niyan, because of our wrong decision, there is a result in it, welcome naman kayo dito sa office natin. Nandito lang ako, handang-handang tutulong sa inyo kapag iharas na kayo. Katulad ng mga pasyente natin, galing po sila lahat sa mga albularyo. Kapag hirang, may kapangyarihan talaga. Pero every time you are healed by the occult, ano pa itong recourse to Satan? Ang ganda ng CCC 21:17. Kadugtong lang po ito, ha? On magic and sorcery, on practices, ito, ha? All practices of magic and sorcery, by which one attempts to tame occult powers so as to place them at one's service and have a supernatural power over others, even if this were for the sake of restoring health, are gravely contrary to the virtue of religion. Wait muna. So, ang ganda nito, mga kapatid, ha? So, malinaw na malinaw yan, ha?
21:18. So even if this were for the sake of restoring health are gravely contrary to the virtue of religion. So, pinaalam ko lang sa inyo, hindi ko ini-impose. At maghihintay naman ako sa inyo, nandito lang ako kapag maka-feel na kayo ng harassment. Nandito lang po yung St. Michael Exorcism Center sa Lila, Bohol, at sa mga marami na pong mga exorcist sa buong Pilipinas po. Yan po ang good news ko sa inyo. So yan lang po na maraming naghahanap sa akin dahil kailangan talaga natin i-catechize yung mga tao. Hindi po tayo naghahanap ng away, nagsasalita lang tayo sa katotohanan. Alam nyo, yung extraordinary power ng isang tao, kapag hindi galing sa Diyos, may singil yan, may bayad yan. No? So, may tanong kanina, no? Pero sasagutin ko yan mamaya about sa pari. No? So, mag-ano muna tayo ng document para yung document natin ay may, yung sagot natin ay may mabigat. May supporting document tayo galing sa simbahan. Mas mabuti na galing sa simbahan yung sagot natin, hindi yung personal natin na opinion lang. Okay? At sa mga lumapit sa mga albularyo, dito naman tayo, no? Lalo yung ipalaharas, no? Ay welcome na welcome sa ministry natin. Okay? So yan po kunting sagot natin. At meron tayong komentaryuhan sa isang babae na from Bukidnon yun, na may lumabas sa kanyang likod na mga balahibo ng manok. Sinabi nila na daw, parang may nahawaan daw ng wakwak or ungo or mga ibang elemento. So sagutin natin yan kung totoo ba na may gandong pangyayari din. Pero hindi natin alam kung totoo ba na hinaharas siya. Makikita lang natin at ma-diagnose lang natin, malalaman na natin kung siya ay may ang tawag dito, may diagnostic prayer. Makikita lang natin dahil yung mga demonyo na nag-react sa katawan ng mga pasyente natin, makikita natin spiritually harass talaga itong batang ito dahil naharas sila sa kaaway natin. So malalaman lang natin na spiritually affected itong taong ito. Una, kung may improvement after receiving the sacrament, after receiving the catechism, after receiving the sacramentals. Okay? Kung wala, kailangan ng doktor. So yun po, no? Si Ate Marife Dala po nagtanaw sa ato. Si Lumen Rancher Ruyo Rivas watching po from Sibuyan Island. Salamat kayo. He is a good supporter of the Roman because he proceeded to utter a false Christ and false mother of the Christ, the false apostle whom Emmanuel said, above this rock I will build. Okay. Father, pagkaduol, nakaduol na educate sa namo dili na mi makaadto dira unsa among buhaton, no? Increase your nagkapatid, increase your knowledge talaga, your faith. Minsan ay nagmamadali tayo Alam nyo yung sakit natin kapag hindi pagalingin ng Panginoon, ito yung disposition natin. Your will be done, not ours be done. Okay? Welcome naman kayo. At sana po yung pananampalataya natin, ang palalimin natin. No? Kung pagalingin man tayo sa Diyos, walang good. Yung pari nga lumapit sa kanya, hindi gumaling hanggang ngayon. Sabi ni Brother Kenneth, no? Dahil natural yung karamdaman mo, tanggapin natin. At tatanggapin natin na magkasakit talaga tayo balang araw. Natural yun. No? Pero merong sakit na hindi natural. No? Kailangan madala yan sa sacrament, makatechize yung buong pamilya, malaking tulong yun. Okay?
Uy, salamat, Valeria Juan. Nagpadala sa, praise be to the Lord Jesus Christ. Salamat po. Padala sa atin ng, 500 stars. Salamat po. Si Virginia Gonzaga. Hello, Father D. Ang batang healer kay makaayos siya o gisaniban. Nga naman. Nga saniban man ang kasagarang babae. Okay. So, ato ng tubagon, nagsuon, okay, ato ng isiris, parang makatikais na ito, tanan. Nindot ninyo mga pangutan na pumipili lang tayo ng mga tanungan. Una, yung pare, sasagutin natin mamaya. Mayong adlaw, Father, watching from South Korea, si Teresita Libaton. Si Merlin Meloria Arabaca, hi, Pads, good afternoon. Si Iba Bibier, salamat Sister Iba. Si Aurora Tabar, nagtanaw na to, last 1 minute na lang. God bless your Father, si Kuni Pasilan. Salamat po. Si Juby Turion, mayong udto pads, mayong udto pod. Good afternoon Padre, hinumdum pa kanako. Si Yul Uyura Yakalap, nakalimot na. Si Jin, hi Father. Jin from Cebu. Oy Jin, kumusta? No? Doon na ni Apas na to star sender, si Marcelina Galyakanta. Nagpadala ng 100 stars. Salamat po. So, wala na akong oras, no? Mag-closing prayer na lang tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name, the kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour for death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Fighty Maria, tatak FD with a humble heart. God bless. Magla-live tayo. So, series natin itong Batang Healer. And then may komentaryuhan din tayo para malinawan kayo. Hindi po ako nakipag-away, no? Siguro, marami namang nagalit sa akin ng albularyo simula na nag-start tayo sa ministry ni Cristo. Pero sa awa ng Diyos, unang pagkakataon nagalit sila, pero yung magsasurrender nagpapasalamat. Dahil maaliwalas na yung isipan nila, no? And then, they receive peace of mind, not from me, from the sacrament. Okay? So, Fighty Maria, tatak sa FD with a humble heart. So, yun po ang tampok nating video ngayong araw na ito, kung saan is, nung gabi pala, ito palang gabi ito. Ito po ang ating tampok na video kung saan nagbigay si Padre Darwin ng kanyang explanation kung bakit niya sinasabi yun sa mga albularyo. Hindi dahil may galit siya, kundi dahil kanya lang ipinapatupad ang opisyal na turo ng simbahan. Nasa mga nanonood ngayon, sa mga nakikinig dyan, nasa inyo ng vision kung sino nyo pakikinggan. Ang simbahan na nagsasabi o itong si Batang Healer na minsan sinabi niya hindi na babalik ang Panginoong Jesucristo. Kayo na bahala.